Sa unang araw ng pagkakatawang tao, bilang tunay na binata, naririnig ng buong pamilya ang aking mga iniisip. Naikwento ko ang katulong na may gusto sa aking ama. Nilagay pa nga niya ang bagay na iyon sa kanyang katawan, at itinago ang remote control sa ilalim ng sapatos ni Itay. Sa sobrang galit ni Inay, pinaalis niya ang katulong. Naikwento ko na ang matalik na kaibigan ng panganay kong ate ay isang babaeng walang kwenta, kaya agad niyang itinigil ang kanilang teknolohiya kumpanya, at sinuntok pa niya ang bayag ng kanyang kasintahan. Ang pamilya na dati ay pabor sa peking binata, ngayon ay nagsisiksikan na sa pagpapakita ng kabutihan sa akin. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi naisip ng peking binata kung bakit. Hindi siya nagbago, ngunit bakit lalo siyang nagiging kasuklam-suklam sa paningin ng lahat. Sa oras na yon, bumaba ako ng sasakyan. Bago ko pa man mapagmasdan ang marangyang villa na ito, mabilis na lumapit ang katiwala. Ginoo, ginang, sa wakas ay nakauwi na kayo. Binata, nagbabanta siyang aalis ng bahay. Napangiwi si Mukingshan at Yexing, dahil sa daan ay narinig na nila ang iniisip ni Muje. Para palayasin siya, tiyak na magkukunwaring aalis si Mu Baichuan. Noong una ay hindi sila naniniwala. Ngunit ngayon, nakita nila si Mu Baichuan na pababa ng hagdan dala-dala ang kanyang bagahe, pilit nang umiti sa kabila ng kanyang malungkot na mukha. Nanay, tatay, pagkatapos kong mag-isip buong gabi, dahil bumalik na ang aking kapatid, nararapat lang na ibigay ko sa kanya ang bahay na ito. Kaya ako na lang ang aalis. Humarang ang katiwala, binata, kayo ay laging pinakamamahal. Na anak ni na Ginoo at Ginang, tiyak na hindi nila kayo kayang paalisin. Ibinaba ni Mu Baichuan ang kanyang ulo, at tumulo ang kanyang luha. 20 taon na akong pinalaki ng pamilyang Mu, dapat ay kontento na ako. Hayaan na lang ninyo akong mabuhay ng mag-isa. Napabuntong hininga si Yexing. Pagkatapos ng lahat, ito ang anak na pinalaki niya sa loob ng 20 taon, kahit aso ay magkakaroon ng damdamin. Lumapit siya at may pagmamalasakit na sinabi, Baichuan, hindi ba tayo nagkasundo? Hindi namin pinalitan si Muje para palayasin ka. Sumang-ayon din si Mukingshan, tama, Baichuan, anak ka rin namin. Ngunit umiling si Mu Baichuan. Lahat ng taglay ko ay dapat sana ay sa kanya. Kung mananatili pa ako, balang araw ay hindi na ako tatanggapin ng pamilyang Mu. Naisip ko na may paghamak, sa wakas ay itinuturo mo na sa akin ang iyong mga paratang. Ang galing mo pang magpanggap, ang bagahe mo ay walang laman, pakitang tao lamang. Si Itay at Inay lamang ang maloloko. Walang laman? Sabay na kunot ang noo ni na Yexing at Mukingshan. Sabay silang tumingin sa bagahe na hawak ni Mu Baichuan. Nang makita ito, nagmamadaling itinago ni Mu Baichuan ang bagahe sa kanyang likuran, ngunit sa kanyang mabilis na galaw ay halatang walang laman ang bagahe. Hindi rin naman hangal si na Yexing at Mukingshan, naramdaman nila ang bigat ng bagahe. Kahit hindi ito walang laman, malamang ay wala rin itong gaanong laman. Napagtanto rin ni Mu Baichuan na nahuli ang kanyang maliit na daya. At agad na sinabi, Ginoong Mu, Ginang Su, dahil hindi ako ang inyong tunay na anak, hindi ko dadalhin ang anumang pag-aari ng pamilyang Mu. Sabay na may sakit sa kalooban, inilabas niya ang ilang susi ng mamahaling sasakyan mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang kayamanan, ngunit handa niya itong isakripisyo para sa kanyang pag-arte. Hindi ko na siya pinaliit pa, agad kong kinuha ang lahat ng susi, at tiningnan siya ng may pag-uyam. Ikaw, itinuro ako ni Mu Baichuan, pinilit na pigilan ang kanyang galit. At sa pilitang ngumiti, ito ang mga regalo sa kaarawan na ibinigay sa akin ni na Ginoo at Ginang. Sana ay huwag mong hamakin, kapatid. Nagpanggap akong hindi naintindihan ang pait ng kanyang mga salita, at tumawa akong nagpasalamat. Dahil ito ay sa sina Itay at Inay, paano ko ito hahamakin? Ngunit sa aking isip ay napabuntong hininga ako. Ingatan muna natin ang mga sasakyang ito, dahil malapit nang mabangkarote ang pamilyang Mu. Sa oras na yon, maaari nating ibenta ang mga ito para may panggastos. Nang marinig ito, labis na nagulat sina Yexing at Mukingshan, mabangkarot. Ang pamilyang Mu ay hindi naman maliit na pamilya. Kung ibang tao ang nagsabi nito, hindi nila ito papansinin. Ngunit simula nang makuha nila si Muje, lahat ng kanyang iniisip ay nagkatotoo. Ngunit paano ito mangyayari? Sa mga sandaling iyon, isang magandang babae ang pumasok sa villa. Nang makita si Muje, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagkasuklam. Bumalik ka lang at agad mong kinuha ang gamit ng aking kapatid. Tunay na galing sa probinsya. Kunot ang noo ni Yexing. Muyulu, ano ba ang sinasabi mo? Si Muje ay iyong tunay na kapatid. Hindi ako nagalit, sa aking isip ay nanghinayang, isang magaling na babaeng presidente ng pamilyang Mu, na dapat ay isang bida sa isang malungkot na kwento. Sa huli, hindi lamang siya lolokohin ng kanyang matalik na kaibigan at masamang lalaki para sa pera at katawan, kundi bubunutin din ang kanyang puso at bato, at sa huli ay mamatay kasama ang 5 buhay, napakalungkot. Nang marinig ang tinig na ito, ang mag-asawang Mu at si Muyulu mismo ay naguluhan. Ano ang bida sa malungkot na kwento?
Ano ang pagbubunot ng puso at bato, at pagkamatay kasama ang 5 buhay? Baka naman si Muyulu ay buntis ng 4 na anak. Hindi makapaniwala si Muyulu, ang kanyang kasintahan ay pinili niya ng mabuti. At ang kanyang matalik na kaibigan ay higit sa 10 taong matalik na magkaibigan. Tiyak na hindi siya magtataksil, paano ito mangyayari? Ngunit nang lumingon siya sa kanyang mga magulang, nakita rin niya ang kanilang gulat na mukha, kaya nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. Nanay, tatay, kayo ba? Yulu, agad na pinutol siya ni Mukingshan dahil ikaw ay umuwi na. Payuhan mo rin si Baichuan dahil siya ay laging nakikinig sa'yo. Tumingin ang mga magulang sa kanya na may kumukurap-kurap na mga mata. Napilitan si Muyulu na pigilan ang kanyang pagdududa at hilahin ang nahihiyang si Mu Baichuan paakyat ng hagdan. Tanghali. Ang pamilya ay nagtipon sa hapagkainan. Nakangiting tumingin sa akin si Mukingshan. Muje, sabi niya. Dahil bumalik ka na, sa kalaunan mamamahala ka sa kumpanya ng pamilya. May interes ka bang tumulong sa tatay mo? Tumigil ang aking kamay sa pagkain. Pero wala akong alam, bulong ko sa sarili, nakakaramdam ng pagkabigo. Ako ay isang mayamang anak na. Bakit pa ako magtatrabaho? Hindi ba mas magandang mag-relax na lang? At papasok pa ako sa kolehiyo. May mga taong naghihintay sa akin doon para tawagin ako. Napataas ang kilay ni Mukingshan. Sige, hindi ko inaasahan na ang sarili kong anak ay may magandang mata rin, sabi niya sa loob, patuloy ang kanyang panloob na pag-iyak. Sa labas ay nagpapanggap na maunawain, pero tumingin si Exin sa kanyang asawa. Muje ay bata pa, sabi niya. Bakit ka nagmamadali? Hayaan muna siyang mag-aral. Kapag graduate na siya, pwede na siyang pumasok sa kumpanya, sabi niya. Nagsalita rin si Mu Baichuan. Pa, sa tingin ko dapat pumasok sa eskwela ang nakababatang kapatid, sabi niya. Umiti ako ng may pagdududa. Ang kapal naman ng mukha ni Mu Baichuan. Kanina lang ay gusto niyang umalis, naisip ko. Dati tawag niya ay Ginoo at Ginang Mu, ngayon bigla na lang tatawaging Ma at Pa. Biglang napagtanto ni Mu Baichuan na ito ay isang pagkakataon upang hiyain si Muje, kaya mabilis siyang nagsalita. Ma, Pa, 6 na buwan pa bago ang susunod na taong entrance exam ngayon, ang universidad namin ay nakikipagtulungan sa mga panlabas na ahensya para sa enrollment. Sa pamamagitan ng pagbabayad, pwede kang pumasok. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Mukingshan. Kung tama ang kanyang alaala, ang mga paaralang kumukuha ngayon ay pawang mga third-rate na universidad na may peking pangalan. Ang pagpasok sa sarili niyang anak sa ganitong paaralan ay hindi angkop. Pero dati niyang inalam, hindi pa nakapag-exam si Muje. Kung wala siyang marka, sa tingin ko ito na lang ang paraan. Ibinaba ko ang aking mga chopstick. Umiti ako at sinabi, Ma, Pa, nakalimutan ko kayong sabihin. Sa totoo lang, may paaralan na ako. Ito ang Kingby University na pinapasukan ni Baichuan. Natuwa muna si Mu Baichuan. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa. Bunso, anong biro ito, sabi niya. Akala mo ba kahit sino ay pwedeng pumasok sa Kingby? Iyon ang pinakamagaling na paaralan sa bansa. Noong ako ay nakapasok, dahil iyon sa aking amay. Na nag-donate ng isang building para makapasok ako. Sino ka ba sa akala mo? Tamad akong sumagot sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang student portal ng Kingby University. Nang makita ni Mu Baichuan ang interface na may Kingby University ni at finance major na salita, bigla siyang natigilan. Ang Kingby University ay isang nangungunang institusyon, at ang finance ay ang pinakamalakas na kurso nito. Paano siya nakapasok? Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na pagkabigla, bigla siyang umiti. Sabi ko, bunso, mabuti ang mag-aral. Pero para pasayahin si Nama at Pani, ang pag-photoshop ng peking larawan para dayain sila ay mali. Sabay abot niya ng kamay upang iswipe ang screen ng telepono ni Muje. Gusto niyang ilantad ang kasinungalingan ni Muje. Pero hindi niya inaasahan na ang interface ay normal na nag-swipe pataas at pababa. Ito ay hindi isang larawan. Siya ay nagalit. Walang hiya, sabi niya. May taong nagpanggap ng student portal ng Kingby University. I report ko ito. Kailangan kong magreklamo. Ma, Pa, dapat niyong siyasatin ito ng mabuti. Huwag kayong padaya sa kanya. Hindi masayang sabi ni Exin. Baichuan, hindi ba itinuro ko sa iyo na huwag basta-basta maghinala sa iba? Sinasabi mong peke ang edukasyon ni Muje. May ebidensya ka ba? Nais naming ipasok si Muje sa kumpanya ng direkta. Anong dahilan niya para dayain tayo? Biglang napagtanto ni Mu Baichuan na siya ay masyadong nagmamadali sa kanyang reaksyon. Mabilis niyang binago ang kanyang sinabi. Ma, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang din ako na baka si Bunso ay madaya ng ibang tao. Kinuha ko pabalik ang aking telepono. Punasan ko ang screen ng may pagkainis, pagkatapos ay bumuntong hininga at agad na tumawag sa isang numero. Pagkatapos ng ilang salita sa kausap, iniabot ko ang telepono kay Tatay Mukingshan. Nagkataon na si Mukingshan ay kilala ang kausap sa telepono. Lao Zhang, hindi ko inaasahan na ikaw ito, sabi niya. Si Lao Zhang ay ngumiti rin. Hindi ko inaasahan na si Muje ay ang iyong nawalang anak.
Ano ang pagkakataon? Siya ang aming hiya sa paaralan. Huwag mo siyang hayaan na pumunta sa ibang paaralan, kung hindi, may gagawin ako sa'yo, sabi niya. Kumunot ang noo ni Mu Qingshan. Si Muji ay hindi kailanman kumuha ng entrance exam paano siya magiging estudyante ng Qingbei. Si Lao Zhang ay misteryosong nagsalita. Siya ay tinanggap dahil sumali siya sa isang lihim na proyekto na lumalampas sa normal na proseso. Kung anong proyekto, kahit ako ay hindi alam. Ibinaba ang tawag. Si Mu Qingshan ay nagulat na tumingin kay Muje. Ang Qingbei University ay isang pangunahing institusyon, maraming proyekto ay pambansa. Kung ito ay kanilang lihim na proyekto, maaaring ito ang pinakamataas sa pinakamataas. Habang ang lahat ay naguguluhan sa kanilang isipan. Isang di harmonyang boses ang narinig. Lihim na proyekto pa. Sa tingin ko ang paaralan ay tumanggap lang ng pera. Sadyang nag-imbento lang ng dahilan. Kung hindi, ikaw mismo ang magsabi, Muje, anong lihim na proyekto ang iyong sinalihan? Isang matalim na sulyap ang ibinigay ko kay Mu Baichuan. Gusto mo bang pumasok at interviewin si Renje? Masasabi ko. Matapang ka bang makinig? Si Mu Baichuan ay walang alam kailanman, kaya natural na hindi niya maintindihan ang isang lihim na proyekto. Ang bigat ng 4 na salitang iyon. Nangungutya siya, oy. Ang galing mo namang magpanggap. Gusto mo pa akong ipakulong? Akala mo ba'y importante ka? Sapat na. Hindi na napigilan ni Yexing. Pinagdududahan niya kung mali ba ang pagpapalaki niya kay Mu Baichuan sa mga nakaraang taon. Baichuan, alam mo ba na kung may tumagas sa ganitong lihim na proyekto, lahat ng tao ay imbestigahan? Gusto mo bang mapahamak ang buong pamilya? Nakatigil ang nang-uuyam na ngiti ni Mu Baichuan. Hindi pa siya ganito kadesisyonan ng kanyang ina na si Yexing. Ano kaya ang nangyayari ngayon? Isinara ni Mu Baichuan ang sarili sa kanyang silid at hindi lumabas buong hapon. Masyadong masakit ang sampal na ito. Sa oras na yon, hindi pa rin siya sumusuko at nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga sa departamento ng pananalapi ng Qingbei University. Hindi nila inaasahan na totoo ito. Ang pangalan ni Muje ay nasa talaan. Wala akong pakialam sa kanya. Nakaupo ako sa sala, kumakain ng prutas, at sumasabay sa kanta. Sa aking isipan, naririnig ko ang sistema na patuloy na nagkukwento ng chismis. Host, ngayong sandali lang yun. Narinig ko ang nanggigitata na boses ng sistema. Bigla akong sumakit ang ulo. Paano naman ito? Ako pala ang nasa chismis. Punyeta, ang loko pala nitong si Baichuan. Ninakaw niya ang underwear ng pangalawang ate ko. Ano kaya ang pumasok sa isip niya? Ang mga salitang ito ay natural na narinig ng mag-asawang Mu at ni Mu Yulu. Sila ay tulalang-tulala rin. Ang pangalawang ate na si Mu Yue ay may matinding siye. Kapag nalaman niya ito, tiyak na ipapakulong niya si Muje. Alam ko ito, kaya mabilis akong pumasok sa aking silid at hinawi ang kumot. Totoo nga, ang personal na gamit ay tahimik na nakahiga doon. Sa oras na gusto ko itong itapon, narinig ko ang boses ng pangalawang ate mula sa baba. Mom, Dad, umuwi na ako, sabi ni Mu Yue. Nagulat ako sa aking puso. Wala nang oras upang ibalik ito, kaya pansamantala kong inilagay sa aking bulsa. Narinig din ni Mu Baichuan ang boses ng pangalawang ate. Masayang tumakbo siya pababa at bumulong sa kanyang tainga. Nang marinig ito, nag-alab sa galit si Mu Yue. Walang hiya, sabi niya at tumakbo patungo sa ikalawang palapag. Nang makita niyang bukas ang kanyang aparador at ang nakatagong drawer na nakabukas, biglang nagbago ang kanyang mukha. Sa galit at hiya, sumugod siya kay Muje. Nagtatakang tumingin siya sa mga taong nasa labas ng pinto. Pangalawang ate, may problema ba? Masayang sabi ni Mu Baichuan sa tabi. Muje, hindi ko akalain na magnanakaw ka ng gamit ng pangalawang ate. Tigil ang pagpapanggap. Ilabas mo na. Walang muwang akong tumingin. Wala akong kinuha. May nawala ba sa pangalawang ate? Nag-irap si Mu Baichuan. Kanina lang, nakita kitang lumabas ng silid ng pangalawang ate at may dala kang gamit. Nagugutom akong napasigaw. Tiyak na mali ang pagkakita mo. Hindi ako pumasok sa silid ng pangalawang ate. Galit na galit si Mu Baichuan. Paano ako magkakamali? Matapang ka bang magpahanap? Tumango ako. Walang problema. Hanapin mo. Pagkatapos, pakiusap, linisin mo ang iyong kalat. Habang nagsasalita, umalis ako sa pwesto. Nagkunwaring binuksan ni Mu Baichuan ang aparador at naghanap. Sa wakas, lumapit siya sa kama at isang iglap na hinawi ang kumot. Tignan niyo! Ito ay A. Ngunit biglang tumigil ang kanyang boses. Hindi tama. Nasaan ang gamit? Sigurado akong inilagay ko ito. Bakit nawala? Naghanap din si Mu Yue sa buong silid, pagkatapos ay tumingin kay Mu Baichuan. Si Mu Baichuan ay walang mailahad na dahilan. Hindi niya masabi na siya ang naglagay nito at nawala ito. Dahil hindi niya maipaliwanag, parang may bumabara sa kanyang dibdib. Nag-irap si Mu Yue at umalis ng silid. Sa likod niya, ang mag-asawang Mu at si Mu Yulu ay may kanya-kanyang iniisip nang mapanood ang kaguluhang ito. Sa hapunan, mas kakaiba ang kapaligiran sa mesa dahil sa nangyaring gulo kanina.
Ang mga gustong magsalita ay hindi nangahas. Ang mga ayaw magsalita ay tahimik na kumakain. Tiningnan ko ang malamig na pangalawang ate na si Muyue. Nalungkot ako sa aking puso. Mukhang maayos ang pangalawang ate, ngunit siya rin ay isang kawawang tao. Kahit na siya ay isang dalubhasang siruhano na nagligtas ng hindi mabilang na buhay, siya ay pinagtaksilan ng kanyang kamag-aral. Lihim na binago ang kanyang aplikasyon sa kolehiyo, at kalaunan ay napinsala ang kanyang kanang kamay. Marahil ay hindi na siya makakahawak muli ng scalpel sa buong buhay niya. Nang marinig ito, biglang natigilan si Muyue. Tulala siyang tumingin kay Muje. Hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Sa totoo lang, walang gumagalaw na bibig sa lahat ng naroon. Tiyak na isang dalubhasang siruhano, nagligtas ng hindi mabilang na tao, ngunit pinagbintangan ng mga kaklase. May nagpalit ng kanyang aplikasyon ng palihim, kalaunan ay nasira ang kanyang kanang kamay, malamang hindi na niya muling mahahawakan ang scalpel sa buong buhay niya. Nang marinig ito, si Muyue ay natigilan, nakatitig kay Muje na nakanganga. Hindi gumagalaw ang kanyang bibig, sa totoo lang, ang bibig ng lahat ay hindi gumagalaw. Ito ba ang kanyang iniisip? Noong mga panahong iyon, siya ang nagpalit ng kanyang aplikasyon, ngunit hindi niya ito sinabi kanino man. Palagi niyang iniisip na mali ang kanyang napunan sa aplikasyon, ngunit sa ngayon, tila may kakaiba nga sa nangyari noon. Inilapit niya ang kanyang tenga, gustong marinig ang sasabihin pa ni Mugo. Gusto niyang malaman kung sino ang nagpalit ng kanyang aplikasyon. Gusto niyang balatan ng balat ang taong iyon, ngunit naghintay siya ng matagal, tahimik lang na kumakain si Mugo. Kaya't hindi na binanggit ng dating kaklase ang tungkol doon. Gusto rin ni Mu Qingshan malaman kung sino ang nanakit sa kanyang anak. Kaya't sinadya niyang ituro ang usapan kay Muyue. Uy, Mugo ah. Nagkamali ka ng akala sa akin ngayong araw, huwag kang magalit. Umiling ako ng walang pakialam. Wala yon, nagmamadali rin si pangalawang ate. Huwag kang mag-alala. Alam kong ayaw ni pangalawang ate na may pumapasok sa kanyang silid. Hindi ako pupunta. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong lumubog ang puso ni Muyue. Hindi alam ng iba, ngunit alam niya sa sarili niya. May nawala talaga siyang mahalagang gamit. Sa loob-loob niya, hindi siya naniniwala sa mga saloobin, iniisip niyang napagod lang siya at nagkamali ng narinig. Kaya't hindi na niya pinag-usapan ang narinig. Kinabukasan ng umaga, naglabas si Yexing ng maraming dokumento ng ari-arian. Inihain sa harapan ko, Mugo, tingnan mo kung may gusto ka. Kagabi, nakipag-usap siya sa kanyang asawa. Bagong dating ang anak, kailangan ng tae. Nakinig ako sa payo ng sistema sa aking tainga, sunod-sunod akong umiling. Wala nang halaga ang mga ari-arian na ito. Nang biglang may masayang boses ang sistema, host. Maaaring pansinin ito. Sumunod ako sa kanyang payo, itinuro ang isang lugar. Nanay. Gusto ko ito. Tumingin si Yexing sa tinuro kong isang bakanteng lupa, hindi inaasahan. Matagal nang abandonado ito. Kahit ibenta ko ng mura, walang bumibili. Ano ang gagawin mo dito? Si Mu Baichuan naman ay nang-aasar sa tabi, talagang may panlasa ang kapatid. Pumili ng pumili, isang walang kwentang lupa lang. Tamad akong makipag-usat sa kanya, humarap ako ng seryoso kay Yexing. Nanay, magtiwala ka sa akin, hindi lalampas ng kalahating buwan, tataas ng ilang ulit ang presyo ng lupain ito. Bagamat nag-aalinlangan si Yexing, sinunod pa rin niya ang aking kahilingan, inutusan ang tauhan ng kumpanya na bilhin ito. At saka, parang may sumapi sa kanyang isip, binili rin ang mga nakapaligid na lupa. Sa oras na yon, bumaba si panganay na ate na si Muyulu mula sa itaas. Nanay, pupunta na muna ako sa kumpanya. May kailangan akong asikasuhin na apurahan. Gusto kong tumango, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya. Ang aking iniisip sa oras na yon. Nang marinig ito, biglang nagbago ang kanyang mukha. Tumigil ang hakbang ni Muyulu. Bagamat nag-aalinlangan pa rin sa mga iniisip ni Mugo, dahil may kinalaman ito sa kanya. Gusto rin niyang makinig. Hindi ko napansin na 3 pares ng mata ang nakatitig sa akin. Habang naglalaro ng cellphone, bumulong ako sa isip, ang lalaking iyon na si Xiao Jibo, isang hamak na aso. Para sa kapangyarihan ng pamilya mo, handa siyang maging alipin. Pinaamo niya si panganay na ate, sa huli ay hindi lang nailipat ang lahat ng kayamanan ng pamilya mo. Pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan, puwersahang kinuha ang bato ng kanyang panganay na ate, pati ang puso ay inalis. Ang pinakakasuklam-suklam ay si Mu Baichuan. Dahil sa pera, tinulungan pa si Xiao Jibo na suyuin si panganay na ate. Sa huli ay naging alalay pa ni Xiao Jibo. Nakakainis, talagang nakakainis. Nang marinig ito, ang 3 miyembro ng pamilya mo na nakatago ay natulala. Si Mu Qingshan at Yexing, sa sobrang galit na ganito katrahedya ang kamatayan ng panganay na anak, nanginig ang kanilang buong katawan. Si panganay na ate na si Muyulu ay sumimangot din, hindi pa rin siya naniniwala na ang mahal niya at ang kanyang matalik na kaibigan ay magsasama. Nag-isip siya ng matagal, sa wakas ay nagsalita, Nanay, Tatay. Balak kong dalhin si Ayan para maghapunan ngayong gabi. Matagal na kayong hindi nagkikita, pwede ba?
Agad tumango sina Mu Qinshan at Yexing. Ang planong ito ay eksaktong nasa puso ng mag-asawang Mu. Gusto rin nilang malaman ang katotohanan. Sa sandaling iyon, narinig nila ang malakas na tawa ng isip ni Mugo. Hindi darating ang taong iyan ngayong gabi. Naaksidente siya sa sasakyan, ngayon ay nakahiga sa ospital na nangingiti ang ngipin. Ngayong gabi, si Muyulu ay umuwing mag-isa. Upang patunayan ang mga iniisip ni Mugo. Pumunta siya sa ospital at nakita nga si Xiao Jibo na nangingiti ang ngipin. Pag-uwi, hindi na niya binanggit ang tungkol kay Xiao Jibo. Ang mag-asawang Mu ay nagkakaintindihan, hindi na nagtanong pa. Si Muyulu ay mula sa bag. Naglabas ng isang maliit na kahon, ibinigay kay Mugo na nakatuon sa panonood ng AC, binilhan kita ng regalo. Tingnan mo kung gusto mo. Nang sabihin ito, tumahimik ang lahat sa paligid. Hindi ba sila nagkamali ng dinig? Kahapon, pinagsalitaan ni Muyulu si Mugo na taga-probinsya, pera lang ang nasa isip. Paano ngayon may regalo pa? Sa tanda sa kahon, halatang mahal ito. Lumingon ako ng may pagtataka, itinuro ang sarili para sa akin. Tumango si Muyulu, hindi na nagsalita pa. Masaya kong binuksan ang kahon. Ito ay isang relo, sa kanyang simpleng ngunit mamahaling mukha at mga nakatanim na diamante at sapiro. Labis akong nagulat sa aking puso. Kahit hindi ako marunong sa relo, mukha itong nagkakahalaga ng 100,000. Sa pag-iisip na magbabankrupt ang pamilya mo, natural na gusto kong mag-ipon ng perang pansarili bago yon. Ngunit pagkatapos mag-atubili ng sandali, umiling pa rin ako. Kapag may kakaiba, may dahilan. Ate, napakamahal ng relong ito, hindi ko ito matatanggap. 1,000,000 lang, hindi iyon mahalaga. Kung may iba kang gusto sa susunod, maaari mong sabihin sa akin, bibigyan kita ng mas maganda. Ang tono ni Muyulu ay hindi pa rin masyadong masigla. Ngunit malinaw na kinilala na niya ang nakababatang kapatid na ito na gustong bumaba. Sa sandaling iyon, si Mu Baichuan ay bumaba mula sa itaas at nakita niya ang eksenang ito. Kahit galit sa loob, ayaw na niyang mag-imbestiga sa harap ng pamilya, kaya pinigilan niya ang galit. Nagkunwaring walang pakialam na nagtanong, si ate ay napakabuti kay Kuya Muje. Gusto ko rin ang relong ito. Pagkatapos sabihin yon, kumurap siya kay Muyulu, umaasa na sa ganitong kaawa-awang itsura. Upang makakuha ng mas maraming pag-aalala mula sa ate, ngunit hindi inaasahan, si Muyulu ay malamig na tiningnan siya. At mahinang sinabi, kung gusto mo, bilhin mo mag-isa. Ito ang unang beses na si Muyulu ay naging napakalamig kay Mu Baichuan. Ayaw niyang maging ganito, ngunit naaalala na si Mu Baichuan. Ipinakilala si Xiao Jibo sa kanya para sa kita. Talagang ayaw na niyang makipag-usap sa dating mabuting nakababatang kapatid na ito. Si Mu Baichuan ay nasakal, higit na nagdalamhati, ngunit sa harap ng maraming tao. Hindi siya makapagalit. Umikot ang kanyang mga mata, bigla siyang may naisip. Tama, ngayon si nanay at tatay ay bumili lamang ng bahay at lupa para sa nakababatang kapatid, hindi pa bumili ng kotse, di ba? Paano kung bukas dalhin ko siya upang tumingin ng mga kotse? Kabisado ko ang aspetong ito. Nang marinig ito, ang pamilya mo ay medyo nagulat. Maaaring gusto ni Baichuan na humingi ng tawad kay Muje. Mukhang medyo may pangunawa si Baichuan. Kahapon ay maaaring dahil biglaan ito. Kaya gumawa siya ng ilang matitinding bagay. Kinaumagahan, dinala talaga ni Baichuan si Muje sa isang. Ang tindahang ito ay nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan mula sa ibang bansa. Ngunit hindi inaasahan, ang mga kaibigang walang kwenta ni Mu Baichuan ay nag-ayos na dumating dito ng maaga. Nang makita nila sina Baichuan at Kuya Mu, nagsimula silang mang-asar at sumigaw. Na tinatawag si Mu Baichuan, ito ba ang bagong anak na dinala ng mga magulang mo? Talagang isa siyang probinsyano. Wala akong pakialam sa kanila, dumiretso ako sa loob ng tindahan. Hindi ko maiwasang sabihin. Ang tindahang ito ay talagang hindi para sa ordinaryong tao. Sa pagtingin sa mga presyo, ang pinakamurang sasakyan ay nagkakahalaga ng 100,000,000 pataas. Habang nagtataka ako, gusto kong buksan ang pinto ng sasakyan upang makita ang interior. Nang itinaas ko ang aking kamay, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa likuran, "Uy, anong ginagawa mo?" Pagkatapos, isang babaeng nasa mga 30 anyos. Ang mabilis na lumapit. Hindi ko lang siya nagustuhan, pero ano? Hindi ba pwedeng hawakan ang sasakyan dito? Tumayo ang babae sa harapan ko na may supladong ekspresyon. Kung hindi ka bibili, bakit mo hahawakan? Kapag nagasgasan, kaya mo bang bayaran? Pagkatapos sabihin yon, kasama ang grupo ng mga salesledi, pumunta siya sa banda ng mga walang kwentang kaibigan ni Mu Baichuan na puno ng pagsuyo. Muntik na akong matawa sa galit. Tamad akong makipag-away sa baliw na ito, kaya umupo na lang ako sa upuan sa tabi. Hindi naman ako nagmamadali. Titingnan ko lang kung ano ang magiging itsura ng mga salesledi na ito pagkatapos ng mahabang paghihintay. Kapag nalaman nilang ang mga taong iyon ay hindi talaga nagbabalak bumili ng sasakyan. Sa sandaling iyon, isang baso ng maligamam na tubig ang inabot sa akin, kasabay ng mahinang boses na may pag-aalinlangan. Sa totoo lang, sa tingin ko rin, napakamahal nito.
Bigla akong tumingala. Anong sinabi mo? Nakita ko ang isang batang babae na maliit at maganda. Na nakatayo sa harapan ko, umiti ng matamis at pabulong na nagsabi. Sinabi ko, ang mga sasakyan dito ay talagang napakamahal. Noon ko lang naintindihan. Sumasang-ayon ang batang ito sa sinabi ko kanina at hindi ko napigilang mapangiti. Bago ka ba dito? Opo, noong nakaraang buwan pa ako nag-umpisa bilang trainee. Tahimik kong tiningnan ang name-plate sa dibdib ng batang babae, Su Qianqian. Talagang bagay ito sa kanyang personalidad. Sa oras na yon, ang mga salesladi na nakapaligid kay Mu Baichuan ay sa wakas ay nakita ang tunay na senyales. Ang mga batang mayayabang na ito ay hindi lamang walang balak bumili ng sasakyan, kundi nagpapakita rin ng iba't ibang atensyon at nagsasalita ng bastos. Kahit na napagtanto nila ito, hindi rin nila ako kayang saktan, kaya pilit na ngiti lang ang kanilang ipinakita. Itinuro ko ang isang sports car at sinabi. Tila hindi pa nakakarealisa si Su Qianqian, nakatayo lang ng matamlay at hindi gumalaw ng sandali. Bigla may napagtanto siya. Sa kanyang cute na mukha ay gumuhit ang galit na liwanag at agad na tumakbo papasok sa opisina sa loob. Kinuha ang mga dokumento para sa iba't ibang proseso. Inilabas ko ang black card na ibinigay sa akin ni nanay at ibinigay ito. Pumirma ng pangalan. Ang buong proseso ay tuloy-tuloy, walang anumang pag-aatubili. Puno ng pananabik ang mga mata ni Su Qianqian. Mahigit isang buwan na siyang nagtatrabaho dito, ito ang una niyang transaksyon. Tumayo ako, umiti sa kanya, pagkatapos ay tumayo at lumabas. Ang babaeng seles na yon kanina ay pinagtripan ni Gu Baichuan at ng mga kasama nito, puno na siya ng inis, may galit pero walang mapagbuntunan. Nang makita si Kuya Mu na alis na, para siyang nakahanap ng pagkakataong maglabas ng sama ng loob, at sinabi ng palihim na may parinig. Kung customer ka, umaga pa lang Ngunit bago pa niya masabi ang mga susunod na salita, nakita niya ang resibo na hawak ko. Walang problema kung mahina ang utak, pero nakakatakot kung mahina ang mata. At mahilig manghusga ng tao, hinahawakan ang basura parang kayamanan. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Mu Baichuan. Naging medyo pangit din biglang napagtanto ng mga seles iyon, at napatingin kay Su Qianqian. Puno ng pagtutol ang kanilang mga mata. Umiling ako ng may paghamak. Ikaw si Liu Ruyan. Nang makita ako ni Liu Ruyan, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Kuya Mu, anong pagpapanggap yan? Hindi ko inaasahan na kahit ilang taon na ang lumipas Ayaw mo pa ring mawala. Hindi ba tinanggihan na kita noon? Bakit wala kang hiya? Ayaw mo pa akong pakawalan. Ang kanyang sunod-sunod na salita ay nagpamangha sa akin. Noong paaralan, si Liu Ruyan ay beauty queen ng campus. Pero hindi ko naman siya niligawan. At nagkataon lang tayo ngayon. Nagkaroon lang siya ng pag-atake ng imahinasyon. Sa tamang pagkakataon, narinig din ni Mu Baichuan at ng kanyang mga kaibigang tambay ang sinabi ni Liu Ruyan. Nagmadali silang lumapit at nang asar. Kuya Mu, mali ka rito. Paano ka manligaw na panay ang pangungulit? Habang nagsasalita, tumingin sila kay Liu Ruyan at saka napagtanto na talagang maganda siya. Kaya nagbiro sila, ganda, baka gusto mong isaalang-alang ang aming binatang Baichuan. Kung sasama ka sa kanya, hindi na hahayaan ang mga pusakal na ito na mang-istorbo sa'yo. Sa mga nakaraang taon, si Liu Ruyan ay naglalagi. Sa iba't ibang magulong lugar, marami na siyang nakitang tao. Nang makita ang hitsura ni Mu Baichuan na tipikal na mayamang anak, biglang kumislap ang kanyang mga mata, mabilis na lumapit kay Mu Baichuan at nagsabi ng may pag-aalay, "Kumusta?" Binatang Baichuan, ako si Liu Ruyan, ikinagagalak kitang makilala. Siyempre hindi basta-basta kukuha si Mu Baichuan ng kasintahan na pinulot lang sa kalye. Ang pinakamarami ay laro-laro lang. Pero dahil ito ang babaeng niligawan ni Kuya Mu noon, iba na ang uri nito. Lumapit siya at niyakap ang balikat ni Liu Ruyan, sabay tingin ng mapanghamon kay Kuya Mu. Ay, ang babaeng hindi mo makuha. Namula si Liu Ruyan. Sabay sabi ng may pagmamaktol, binatang Baichuan, huwag mo akong biruin. Napangiwi ako sa loob. Beauty queen pa siya. Ang dumi ng pribadong buhay, 4 na beses nang nagpalaglag kahit bata pa. Sa akin, hindi ko naman siya niligawan. Kung sinong may gusto sa ganyang babae, dalhin na nila. Huwag lang akong idamay. Mu Baichuan, mag-ingat ka, kahit ganito ang iniisip ko. Pero walang ekspresyon ang mukha ko. Kahit anong pagsubok ni Mu Baichuan, hindi ako nadala. Gusto ko pang madala ni Mu Baichuan si Liu Ruyan para gawin ang kung ano. Tama nga. Ang reaksyon ko ay nagparamdam kay Mu Baichuan na siya ang nangunguna, sobrang saya ng kanyang loob. Agad na niyang isinama sila yang Xiaoxue at umalis ng may malaswang mukha. Ang binata ay magsasaya. Umuwi ka na mag-isa. Tiningnan ko sila ng may paghamak at malapit nang sumakay ng taxi para umalis. Isang boses muli ang tumunog. Kuya Mu, bakit ka nandito? Lumingon ako at nakita ko ang pangalawang ate na si Mu Yue. Biglang kumislap ang aking mga mata at mabilis na tumakbo palapit. Ate, buti naman nandito ka rin. Uwi na ako. Kasabay mo ba? Hindi. Diretsong pinutol ako ni Mu Yue.
Para akong walang narinig, binuksan ko ang pinto ng sasakyan at pumasok. Ate, talaga naman, hindi pa nga ako nagsasabi kung sasama ako. Paano mo nasabing hindi kasabay? Naiinis si Muyue, pero kapatid niya pa rin ito kahit hindi niya gusto. Pero hindi rin pwedeng masyadong sobra, kaya sinimulan na lang niya ang makina at planong ihatid muna si kuya mo pauwi. Komportable akong nakaupo sa likod, nakapikit. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang boses ng sistema, alarm, alarm. Si Muyue ay malapit nang makaranas ng kapahamakan na may dugo. Bigla akong nagmulat ng mata. Ano yan? Kapahamakang may dugo. Mabilis kong tinanong ang sistema kung ano ang sitwasyon, ngunit ang dating sensitibong sistema ay nanahimik. Doon ko lang naalala na ang sistema dati ay nagbabala na tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Ang sistema ay walang sapat na pahiwatig upang sabihin ang lahat. Baka may malaking problema ang pangalawang ate. Sa pag-isip nito, mabilis akong tumingin kay Muyue na nagmamaneho. Ate, pupunta ka ba sa ospital para magtrabaho? Tumango lang si Muyue. Hindi na ako uwi. Sasabayan kita. Nag-imbento ako ng dahilan. Sumasakit ang ulo ko ngayong mga nakaraang araw. Baka nilalamig lang. Pupunta ako sa doktor para kumuha ng gamot. Tiningnan ako ni Muyue sa rearview mirror, naiinis. Para bang gusto niyang malaman kung ano na naman ang balak ng taong ito. Ngunit nang makita niyang seryoso ang mukha ko, pumayag na rin siya. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa parking lot ng ospital. Sumunod ako sa aking pangalawang ate, alerto sa paligid, handa sa anumang panganib na darating. Pagpasok namin sa lobby ng ospital, itinuro ni Muyue ang direksyon. Sige, doon. Ang rehistrasyon ay nasa banda roon. Sumagot ako ng pabaya at naglakad patungo sa bintana. Nang pumasok na ang pangalawang ate sa elevator, tumakbo agad ako sa hagdan, diretsong umakyat sa ika-6 na palapag kung saan ang opisina ng surgery ni Muyue. Pagdating ko sa ika-6 na palapag, bago pa ako makahinga, narinig ko ang mga sigaw mula sa hindi kalayuan. May pumatay. Tawagan ang seguridad. May pumatay. Bumigat ang puso ko, hindi na ako nagpahinga, mabilis akong tumakbo papunta roon. Mula sa malayo, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pasyente, may hawak na kutsilyo. Sumisigaw at patuloy na winawagayway ang kutsilyo. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong mamatay. Pula ang mga mata ng lalaki, paos ang boses. Parang wala siya sa tamang pag-iisip. Wala pa ang seguridad, walang nangangahas lumapit. Narinig ko ang ilang nurse na nag-uusap ng pabulong. Parang galing sa itaas na palapag, isang pasyenteng may sakit sa pag-isip. Sabihin nila, noong nakaraang buwan, na aksidente ang asawa niya. Pagdating dito, wala nang hininga. Ngunit iniisip niya na hindi namin sinikap na iligtas ito. Baliw. Talagang baliw. Kumunot ang noo ko, agad akong naghanap. Sa mga tao ng aking pangalawang ate, ngunit parang wala siya roon. Handa na akong huminga ng maluwag. Nang marinig ko ang elevator sa tabi ng lalaki na nag-beep, lumabas si Muyue. Nang makita ng lalaki si Muyue, lalong namula ang kanyang mga mata. Ikaw, pinatay mo ang asawa ko, papatayin kita. Sumigaw siya at sumugod dala ang kutsilyo. Hindi pa nakakita si Muyue ng ganitong eksena. Nanatili siyang nakatulala, namumutla ang mukha sa takot. Nang malapit nang bumagsak ang kutsilyo, isang anino ang mabilis na sumugod at sinipa ang baywang ng lalaki. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang katawan. At bumagsak sa tabi. Mabilis kong hinablot ang kutsilyo sa kamay ng lalaki. Mahigpit kong pinigilan ang lalaki sa lupa. Kumuha ako ng isang rolyo ng benda mula sa istasyon ng nurse at isang pakete ng gasa. Ipinunas ko sa bibig ng lalaki. Matapos ang lahat, pinagpag ko ang aking mga kamay at lumapit sa aking pangalawang ate. Nagtanong ako ng may pag-aalala. Ate, okay ka lang ba? Huminga ng malalim si Muyue, pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Wala. Okay lang ako. Higit sa takot, mas nagulat siya sa kakayahan ng kapatid na lalaki. Dumating agad ang seguridad, dinala ang lalaki palabas ng ospital at ibinigay sa pulisya. Ngunit ngayon, sumasakit ang ulo ni Muyue. Kahit na tinulungan siya ni kuya mo, hindi niya alam kung bakit. Ang taong ito ay sumusunod sa kanya kung saan siya pumunta. Ito ay lugar ng trabaho. Ano ang ibig sabihin ng may buntot? Sa pag-isip, kinuha niya ang kanyang telepono. At nagpadala ng 1,000,000 kay kuya mo. Nagdahilan siya, salamat sa ginawa mo ngayon. Dapat kitang kainin, ngunit sobrang abala ako sa trabaho. Ito na lang ang pera para sa'yo. Bumili ka ng masarap na pagkain. Hindi ko maiwasang makita na ayaw ako ng aking pangalawang ate. Nagpaalam na lang ako. Bumuntong hininga si Muyue at nagsimulang magtrabaho ng buong atensyon. Sa wakas, oras na ng uwian. Nag-unat si Muyue at nagmaneho palabas ng ospital. Paglabas niya ng ospital, nakita niya si kuya mo na nakaupo mag-isa sa parke sa tapat, tila nag-isip. Nagtataka siyang lumapit. Bakit nandito ka pa? Umiti ako at umiling. Wala namang mahalagang gagawin ngayon, dito na lang ako nagpahinga.
Kumunot ang noo ni Muyue. Buong hapon, nandito ka lang. Naghihintay ka ba sa akin? Ngumiti lang ako, hindi sumagot. Sa oras na yon, parang may bumabara sa dibdib ni Muyue. Medyo masakit, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Tara na. Isasama kita pauwi. Kakatayo ko lang, nakita ko ang isang munting pusa. Tumakbo mula sa damuhan sa tabi. Lumiwanag ang mga mata ni Muyue, binuksan ang kanyang mga kamay at lumapit. Ay, ang cute naman ng pusang ito. Anong ginagawa mo dito? Ang kuting ay tila walang panlaban kay Muyue sa harap nito, kaya't niyakap niya ito. Biglang dumating sa isipan ang iniisip ni Mugo. Ano? Pinutol na katawan? Diyos ko! Ang sobra naman nito. Namilog ang mga mata ni Mugo, lumingon kay Muyue. Nakita niyang sumusunod na si Muyue sa pusang gala patungo sa isang liblib na lugar sa parke. Baka naman si Muyue. Talagang may nakuha siyang impormasyon mula sa pusang gala. Bagaman sa palagay ni Muyue ang ganitong bagay ay lubos na katawa-tawa. Ngunit sumunod pa rin siya ng palihim. Sa oras na yon, ang puso ni Mugo ay labis na nababalisa. Inisip pa niya kung may problema ba ang kanyang pag-unawa sa wika ng pusa. Kung hindi, paano siya nakakuha ng balita tungkol sa pinutol na katawan mula sa bibig ng pusa. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay, kaya sinundan na lang niya ang pusang gala. Naglakad sila patungo sa liblib na lugar. Mula sa malayo, naamoy niya ang isang masamang amoy. Isang kakaibang takot ang bumangon sa kanyang puso. Nabasa niya dati sa siyensya na ang takot na ito ay ang likas na reaksyon ng tao sa amoy ng nabubulok na bangkay ng kapwa-tao. Isang walang malay na reaksyon upang maiwasan ang panganib. At ngayon, napilitan siyang pumunta patungo sa panganib. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang 7 o 8 pusang gala na kumakain ng isang bagay. Nang tingnan niya ng mabuti, natuklasan niya. Iyon ay ilang itim na plastik na bag. Ang mga bag ay pinunit na ng mga pusang gala, lumalabas ang mga pira-pirasong karne sa loob. Halos hindi napigilan ni Mugo ang pagsusuka. Umatras siya ng 2 hakbang at nais tumawag sa pulisya, ngunit hindi inaasahan. Ang tinig ni Muyue ay narinig mula sa likuran, tumayo ka lang dyan, huwag gumalaw, hintayin mo munang tingnan ko ang sitwasyon. Ate, bakit nandito ka? Nagulat si Mugo sa paglitaw ni Muyue rito. Walang pag-aalala si Muyue na nagpaliwanag. Kumuha siya ng guwantes at maskara mula sa kanyang bag, isinuot ang mga ito, at lumapit sa mga itim na plastik na bag. Hoy kayo, huwag na kayong kumain. Baka lason ang mga karne na yan. Umalis kayo, kumaway si Mugo sa mga pusang gala. Naiintindihan ng mga pusa ang kanyang sinabi. Nag-alangan sandali, ngunit iniluwan nila ang karne sa kanilang bibig at tumakbo sa tabi na tila ayaw. Muli namang nagulat si Muyue sa kakayahan ni Mugo na makipag-usap sa mga pusa. Kapag natapos na ang kasalukuyang bagay, tatanungin niya ito kung paano niya nagagawa. Lumapit si Muyue sa mga plastik na bag. Maingat na binuksan ang isa sa mga bag, dahan-dahang naghalungkat sa loob, at kumuha ng ilang buto. Sa pagtingin sa mga buto, naging masama ang kanyang kutis. Tao nga. Tumawag sa pulis. Sabi nito at basta na lang kumuha ng isang pirasong karne. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na seryoso. Si Mugo sa likuran ay nanlamig ang likod. Hindi lang dahil sa natagpuan ng pinutol na katawan, kundi dahil nakita niya si Muyue na may hawak na karne ng tao na parang karne ng manok o isda lamang, napakakalma. Ang lakas ng loob ni ate, buti na lang hindi na aprobahan ang kanyang aplikasyon noong una, hindi siya naging siruhano. Kung hindi, hindi ko maisip. Kung titignan niya ako ng ganyan sa pag-iisip nito. Tahimik na yumuko si Mugo at tumingin sa kanyang mababa, pagkatapos ay iniurong ang kanyang leg. Makalipas ang mga 10 minuto, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Sinuri ng mga teknikal na tauhan ang lugar. Sina Mugo at Muyue ay dinala sa isang tabi para tanungin. Kanina pa si Mugo ay nakipag-usap sa mga pusang gala. Tungkol sa oras ng pagtapon ng bangkay at hitsura ng nagtapon, inilarawan niya ng detalyado hanggat maaari. 2:30 ng madaling araw ngayon. Ang nagtapon ay halos ganito kataas. Tapos may balbas, medyo mataba, at may suot na salamin. Ang pulis ay naghinala na tiningnan si Mugo, hindi alam kung bakit siya lubos na pamilyar sa nagtapon. Kaya't agad na inutusan ang kanyang tauhan na suriin ang mga hisi sa paligid. Hindi inaasahan. Sa oras na sinabi ni Mugo, talagang nakita ang isang taong katulad ng kanyang paglalarawan. Pagkatapos ng pagsisiyasat, ang taong iyon ay malapit nga sa namatay. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng mga pusang gala. Diretsahang sinabi ni Mugo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pulis. Agad na kumaway si Muyue sa pulis. Ipinahiwatig na mag-usap sa tabi. Tahimik na tumango ang pulis at pumunta sa isang lugar na walang tao. Namangha si Mugo na tumingin, nakita niyang tila may ipinaliliwanag si Muyue, at paminsan-minsan ay itinuturo ang kanyang ulo. Ang pulis ay tila kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Paglabas ng dalawa, sinabi ng pulis, "Sige, iwanan niyo ang inyong telepono at impormasyon.
Maaari kayong maghintay pansamantala sa malapit. Mamaya ay maaaring kailangan pa ng isang detalyadong salaysay. Okay lang. Si Mugo ay natural na hindi magtatampo, at lumakad kasama si Muyuye palabas sa kordon, at umupo sa isang bangko sa parke. Nagtanong siya ng may pag-usisa, "Ate, ano ang sinabi mo sa mga pulis? Bakit nila tayo pinayagan ng madali? Sinabi nilang may sakit ka sa utak." Ngumisi si Mugo, ang kanyang ate ay laging direkta gaya ng dati. Sa parke, maraming mamamahayag sa araw na yon, nagkakagulo upang iulat ang sitwasyon. Nakita ni Yexing ang dalawang pamilyar na figura sa live na balita, agad siyang tumawag kay Muyuye. "Ma, okay lang kami, dumaan lang kami." "Ay, hindi na, huwag na pumunta." Pinigilan ni Muyuye ng husto, ngunit wala pang 20 minuto, ang sasakyan ni Yexing ay huminto sa pintuan ng parke. Hindi lang si Yexing, pati sina Mu Qingshan at Mu Baichuan ay dumating. Si Mu Qingshan ay nakasuot pa ng pormal na damit, may pawis sa noo, mukhang galing sa opisina. Nang makita niyang buhay ang kanyang anak, napabuntong hininga siya, "Anak, natakot ka no?" Umupo si Yexing sa tabi ni Muyuye, hinawakan ang kanyang kamay. Nakita ito ni Mugo at nasabi, sa ugali ng ate, imposibleng matakot ito. Pero mas mabuting huwag ipaalam kay Yexing na ang kamay ni Muyuye ay humawak ng mga pira-pirasong bangkay. Kung hindi, baka siya ang matakot talaga. "Ay, anong malas, ganito ang nangyari sa atin ng walang dahilan." Punot ang noo ni Mu Qingshan. Sumilip sa loob ng kordon, anong krimen ng pagpatay at pagputol ng katawan, karaniwang hindi ito. Nararanasan ng tao sa buong buhay, pero kayo ay naranasan. Si Mu Baichuan ay nagsalita ng may sama ng loob. "Sa tamang oras, narinig ko na sa ospital ng ate ngayong hapon ay may baliw na may kutsilyo na nanaksak ng tao. Napakaraming mapanganib na pangyayari sa isang araw, hindi ko alam kung sino talaga ang malas." Sabi niya. May lihim na tingin kay Mugo. Sumagot si Mugo, ang makatagpo ng baliw ay talagang malas. Ngunit ang pagtuklas ng bangkay ay hindi masamang bagay. Sa pagtuklas ng bangkay ng maaga, makakatulong ito sa mga pulis na mahanap ang tunay na salarin. Ang mga matuwid na salitang ito ay ikinagalit ni Mu Baichuan, halos naimik siya, buti na lang hindi ka itinuring na salarin. "Si Chuan, huwag magsalita ng walang katotohanan." Tumingin si Mu Qingshan sa mga mamamahayag na naglilive, sinaway, mahilig silang magkalat ng chismis. "Kung marinig ang sinabi mo, magdudulot ito ng malaking problema." Walang pakialam na ngumuso si Mu Baichuan. Ano ang silbi ng takot ngayon? Sa tingin ko, hindi siya pinayagan ng mga pulis na umalis, baka itinuturing na siyang pangunahing suspect. Sayang lang ang ate, naapektuhan dahil sa kanya. Si Chuan, hindi na rin kinaya ni Muyuye. "Ate, masyado kang mabait. Baka siya ang may kasalanan." Walang pag-iingat na sinabi ni Mu Baichuan. Sumimangot si Yexing. Hindi nasisiyahang tumingin kay Mu Baichuan. Buti na lang ang atensyon ng mga mamamahayag ay nasa kordon. Hindi narinig ang kalokohan ni Mu Baichuan, kung hindi, kahit panandaliang chismis ay maaaring makaapekto sa Mu Corporation. Hindi niya alam kung bakit si Mu Baichuan ay ganito kawalang isip. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Muyuye. Tiningnan ang hindi kilalang numero. Pinindot niya ang sagot, "Muyuye, ako si Officer Zhang kanina. Nasa parke pa ba kayo ng iyong kapatid?" "Nasa bangko sa labas ng kordon." "Mabuti, huwag munang umalis, pupunta ako sa inyo." Matapos ibaba ang tawag, mas naging mapagmalaki si Mu Baichuan, tumingin kay Mugo. "At nang uyam, tingnan mo, darating na ang pulis para hulihin ka." Napalakas ang boses ni Mu Baichuan, at nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nakilala agad ng mga mamamahayag. Sina Mu Qingshan at Yexing, at itinutok ang kanilang mga kamera, mukhang iyon ang chairman ng Mu Corporation at ang kanyang asawa. "Bakit sila narito?" Ang nagsalita ay ang bunso ng pamilya mo. "Nasangkot ba sila sa kaso?" Sa isang iglap, nagkalat ang mga usapan, at ilang matatapang na mamamahayag ay lumapit pa, handang mag-interview sa lansangan. Sa sandaling iyon, sa loob ng kordon, lumabas ang ilang pulis, at ang nanguna ay si Officer Zhang na tumawag kanina. Una nilang pinaalis ang mga mamamahayag, pagkatapos ay mumiti kay Mugo, "Mugo, nalutas na ang kaso, ang salarin ay ang taong inilarawan mo, nahuli na siya ng aking mga kasamahan." Medyo malaking kaso na ito at naikalat na ng mga mamamahayag, para hindi magdulot ng pag-aalala sa publiko. Handa na silang mag-overtime, hindi inaasahan na wala pang isang oras, nalutas na ang kaso. Ang pinakamahalaga ay ang mga pahiwatig na ibinigay ni Kuya Mu, pararangalan ka ng aming pinuno sa publiko. Sinampal ni Ezang ang balikat ni Kuya Mu, pagkatapos ay pinuri sina Mu Qingshan at Yexing. "Talagang karapat-dapat kayo bilang mga malalaking negosyante ng aming lungsod, napakahusay ninyong magpalaki ng mga anak." Hindi naman. Nagbago ang dating pag-aalala ni Mu Qingshan, naging masigla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan. Nasa ikatlong araw ng pagbabalik ng kanyang tunay na anak, nagbigay ito ng malaking karangalan sa kanilang pamilya mo.
Kapag naipubliko ang parangal, tataas ng kaunti ang mga bahagi ng kanilang kumpanya. Bago umalis si Ezang, tila may naalala pa siya. At sinabi kay kuya mo, sa hinaharap, kahit makita mo mismo ang salarin, okay lang. Poprotektahan namin ang mga saksi, hindi mo kailangang sabihing nakita ng pusa. Sige, napangiti ng pilit si kuya mo. Nag-isip ng walang magawa, mukhang ngayon, hindi rin madaling magsabi ng totoo. Matapos umalis ang mga pulis, tumingin si kuya mo kay Mu Baichuan na paalis na, at sinabi ng hindi sinasadya. Mukhang may nagkamali sa akin kanina. Huminto si Mu Baichuan, nagkunwaring hindi narinig at nagpatuloy sa paglakad. May edad na kayo, dapat managot sa inyong mga sinabi. Hindi naman kayo magsasalita at tatahimik na lang, di ba? Hindi malakas ngunit hindi rin mahina ang boses ni kuya mo, narinig ito ng pamilya mo. Kanina pa sila hindi nasisiyahan sa pag-ugali ni Mu Baichuan. Sumimangot si Mu Qingshan at mahigpit na sinabi, Itay, hindi naman sinasadya. Galit si Mu Baichuan sa kanyang puso, ngunit hindi siya makapagmatigas. Si Yexing ay may mabigat na mukha. Hindi niya maintindihan kung ang mga kamakailang pag-ugali ni Mu Baichuan ay dahil sa pagdating ni kuya mo o hindi pa siya sanay. O kung ganito na talaga ang kanyang likas na ugali at hindi nila ito napansin dati. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay kuya mo? Malamig na sabi ni Mu Qingshan. Binuksan ni Mu Baichuan ang bibig para tumutol, ngunit nakita ang seryosong mukha ni Mu Qingshan at Yexing. Pati na ang tingin ni Mu Yue sa kanya na may kaunting pagkabigo. Napayuko na lang siya. Pasensya na, 3 salita lang. Ang nagparamdam kay Mu Baichuan na ang kanyang dignidad ay yurakan ni kuya mo, lalo pang lumalim ang galit sa kanyang puso. Nanumpa siya na gagawin niyang bayaran ni kuya mo ang lahat. Si Mu Qingshan at Yexing ay nakaramdam ng awa nang makita ang talunan na si Mu Baichuan. Dahil 20 taon na ang kanilang samahan. Kahit na natagpuan na nila si kuya mo, hindi nila intensyon na ganap na putulin ang ugnayan kay Mu Baichuan. Gusto pa rin nilang manatili si Mu Baichuan na nakatira sa kanila, at umaasa sila na magkaroon ng tunay na samahan bilang magkapatid. Sina Mu Baichuan at kuya mo. Para dito, sinadyang ipasakay nila si kuya mo. At si Mu Baichuan sa isang sasakyan, ngunit tinanggihan ito ni kuya mo. Itay, inay. Sasakay na lang ako sa sasakyan ni pangalawang ate pauwi. Malamig na sabi ni kuya mo. Naisip ni Mu Qingshan at Yexing na si kuya mo ay naapi kanina at malamang hindi pa mapatawad si Mu Baichuan. Naiintindihan nila ito, kaya hindi na pinilit. Ngunit nang makalayo sila ng ilang hakbang, narinig nila ang iniisip ni kuya mo. Yung si Mu Baichuan, anong kinakain niya? Puro utot sa daan. Ayaw ko sumakay sa kanya, baka maapektuhan ang kalusugan ko. Napahinto ang mag-asawang mo. Nagtitinginan, may bahid ng pagkasuklam sa kanilang mga mata. Iyon. Kailangan naming pumunta ng iyong ina sa kumpanya, Xiao Chuan, ikaw na lang umuwi. Pagkasabi nito, hindi man lang naghintay ng sagot ni Mu Baichuan, sumakay sila at mabilis na umalis. Nakatayo si Mu Baichuan sa lugar, naguguluhan. Si kuya mo ay sumakay na sa kotse ni Mu Yue. At pinapabilis siya. Natural na narinig din ni Mu Yue ang iniisip ni kuya mo, na pangiti ng walang magawa. At walang intensyon na isama si Mu Baichuan. Umalis din siya. Sa daan, si Mu Yue ay unti-unting nagsimulang tanggapin. Na naririnig niya ang iniisip ni kuya mo. Ang pinakamahalaga sa buong biyahe, ang iniisip ni kuya mo, ay puro papuri sa kanya. Minsan sinasabing maganda siya, minsan sinasabing magaling siya sa kanyang propesyon. At malinis ang kanyang isip, bagaman madaldal at nakakainis. Sino ba ang hindi gustong purihin? Pag-uwi sa labas ng villa, nakita nila ang isang hindi inaasahang figura, ang kasintahan ni Mu Yue, si Xiao Jibo. Ang panganay na ito ng pamilya Xiao ay hindi naman ito ang unang pagkakataon na pumunta sa pamilya mo, ngunit hindi ito katulad ngayon. Na dumating nang hindi nagpapaalam. Nang makita si Mu Yue, agad siyang lumapit. Ate, sa wakas nakauwi na kayo. Si Xiao Jibo at Mu Yue ay may ilang taon ng pagkakakilala, agad siyang naging palakaibigan. Si Mu Yue ay tila hindi gusto ang ganitong tawag. Bahagyang nakakunot ang noo ay nagtanong, bakit nandito si Master Bai? Hindi kita may contact kahit kanina. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya, kaya. Sabi ni Xiao Jibo habang inilabas ang kanyang telepono. Sa screen ay lumitaw ang maraming mensahe na kanyang ipinadala, ngunit walang tugon. Tiningnan ni Mu Yue ang oras at sinabi, may nangyari sa branch office. Pumunta si ate doon kaninang umaga upang asikasuhin. Ano, hindi kanya sinabihan? Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Xiao Jibo at pilit na umiling. Hindi. Sa mga oras na ito ay nagpapadala siya ng mensahe para malaman kung may mahalagang plano. Mas sinasabi niya ng maaga, ang ganitong biglaang pag-alis ng bansa ng walang paalam. Ito ang unang pagkakataon. Tila napansin ni Mu Yue ang kakaiba, kaya magalang siyang nagpaliwanag. Nagmadali si ate ngayon, baka hindi niya nasabi sa'yo.
Kapag bumalik siya, tiyak na sasabihin niya. Noong binabatikos ni Muje si Xiao Jibo bilang isang walang kwentang lalaki, wala si Muyue sa bahay, kaya hindi niya alam ang sitwasyon ni Muyulu at Xiao Jibo ngayon. Sa oras na yon, huminto ang isang taxi sa tabi. Bumalik din si Mu Baichuan. Narinig niya ang ilan sa kanilang pag-uusap kanina. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Boge, sandali, may sasabihin ako sa'yo. Nang magbalak umalis si Xiao Jibo, lumapit si Mu Baichuan at hinila siya sa isang tabi. Ano yon? Maganda ang relasyon ni Xiao Jibo at Mu Baichuan, lalo na noong una. Para matagumpay na manligaw kay Muyulu, maraming ibinigay si Xiao Jibo kay Mu Baichuan. Nang makita niya ang hitsura ni Mu Baichuan, na tila may misteryo, naging usisa si Xiao Jibo. Boge, kamakailan lang. Ang ate ko ba ay malamig na sayo? Diretso na tanong ni Mu Baichuan. Nang makita niyang nag-alinlangan si Xiao Jibo at tumango, ay nagpatuloy siya. Ang babaeng kasama ng pangalawang ate ko kanina na nakita mo. Lahat ay dahil sa kanya. Ano? Kumulot ang noo ni Xiao Jibo. Nakita niya si Muje kanina, ngunit bumaba si Muje mula sa sasakyan ni Muyue, kaya inakala niyang kaibigan ito ni Muyue. Hindi niya pinansin. Ngayon, narinig niyang ang lalaking iyon ay may kinalaman sa kanyang mapapangasawa. Bigla siyang nainis. Hoy, Boge, huwag kang mag-isip ng iba. Ang lalaking iyon ay ang tunay na anak na lalaki ng aking mga magulang na natagpuan mula sa probinsya. Alam ni Mu Baichuan na ang ganitong bagay ay hindi maaaring itago magpakailanman, kaya hindi na niya itinago. Siya ang kapatid na lalaki ni Yulu. Bahagyang lumuwag ang mukha ni Xiao Jibo. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ay, hindi mo alam. Mula nang bumalik ang lalaking iyon, ginulo niya ang buong bahay. Isang araw nakita ko. May sinabi siya kay ate, at pagkatapos ay sinabi ni ate na ayaw kanyang pansinin. Ibinuhos ni Mu Baichuan ang lahat ng bagay. Sa katauhan ni Muje, gusto lang niyang manira, pero hindi niya inaasahan na tama pala ang kanyang sinabi. Naniwala si Xiao Jibo sa sinabi ni Mu Baichuan. Tumingin siya pabalik kay Muje na papasok na, puno ng galit ang kanyang mga mata. Pabulong na sinabi ni Mu Baichuan, Boge, alam kong malalim ang pag-ibig mo kay ate. Huwag kang mag-alala. Kahit anong kailangan mo, tutulungan kita. Ibinalik ni Xiao Jibo ang kanyang tingin. Pumikit siya. Ano ang gusto mo? Hoy, talagang naintindihan ako ni Boge. Ngumiti si Mu Baichuan at nagpaliwanag, hindi ba't ang tunay nilang anak na natagpuan? Hindi na nila ako gaanong pinapansin kumpara dati. Pati ba naman ang baon ko eh? Nagtaas ng kilay si Xiao Jibo. Huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay tayo, marami kang makukuha. Salamat, Boge. Masayang bumalik si Mu Baichuan. Nakita ni Muji si Mu Baichuan at si Xiao Jibo na nag-uusap sa labas. At nang makita ni Mu Baichuan na napakasaya, alam niyang silang dalawa ay tiyak na nagpaplano ng masama. Malamang ay may binabalak na naman laban kay Muyulu. Sana lang hindi na muling magbulag-bulagan si Muyulu. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang klase. Matagal nang nakipag-usap si Muje kay Guro Lee na siya ay babalik sa klase ngayong semestre. Hindi inaasahan sa araw ng pasukan. Ang kumpanya ng Mu ay may napakahalagang pulong. Bilang mataas na opisyal, sina Mu Qingshan at Yexing. At si Muyulu ay hindi makaalis. Ikinalungkot ni Mu Qingshan at Yexing na hindi nila maihatid ang kanilang tunay na anak sa paaralan. Matagal. Bilang kabayaran, nagpadala sila ng malaking pera kay Muje. Tinanggap lahat ni Muje. Dahil malapit nang bumagsak ang kumpanya ng Mu, walang masama kung mag-ipon siya ng pera. Sa huli, tanging si Muyulu na nasa bakasyon pa, ang naghatid kay Muje sa paaralan. Dahil unibersidad ito, ayaw ni Muje na maging parang bata na kailangan ng ate sa lahat ng lugar. Matapos ayusin ang mga gamit, pinaalis na niya si Muyulu. Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa man niya maayos ang kanyang mga gamit sa dormitoryo, dumating na ang problema. Lumabas si Mugo, ang lalaki ay isang matangkad at matipunong lalaki. Nakatayo lang siya sa pintuan ng dormitoryo, walang pakundangan na tinawag si Mugo sa pamamagitan ng pag-ikot ng daliri. Matagal na nag-isip si Mugo, natuklasan niyang hindi niya kilala ang taong ito. Kaya't mahinahon niyang tinanong, may kailangan ka ba sa akin? Lumabas ka na lang, bakit ang dami mong satsat? Ngumiti ng malamig ang lalaki, pinapakalabog ang mga buko ng kanyang daliri. Huwag mo kaming pilitin na pumasok at kaladkarin ka. Napagtanto ni Mugo na hindi maganda ang intensyon ng mga ito. Tumingin siya saglit sa sisiye sa dormitoryo, pagkatapos ay lumabas. Paglabas niya, agad siyang hinawakan ng mahigpit sa balikat ng lalaki. Noon lang napansin ni Mugo na sa likod ng lalaki ay marami pang ibang mga lalaking matitipuno, nakatingin sa kanya na may masamang ngiti. Pagkatapos ng maikling pag-isip, nahulaan ni Mugo ang isang bagay, ngunit nanatili siyang kalmado at nagtanong. Mukhang hindi tayo magkakilala, kung may kailangan kayo, sabihin niyo ng direkta. Hindi mahalaga na hindi tayo magkakilala, mamaya makikilala mo kami. Ngumiti ng masama ang lalaki, at hinila si Mugo pababa ng hagdan.
Hindi lumaban si Mugo, sumunod na lang sa kanila patungo sa likod ng dormitoryo sa maliit na gubat, maaaring dahil sa karaniwang pagyakap-yakap ng mga lalaki. Ang mga taong dumaraan ay hindi nakapansin ng anumang kakaiba, habang unti-unting nababawasan ang mga tao sa paligid. Hanggang sa loob ng gubat, hindi na nagtago ang mga lalaki, at itinulak nila si Mugo sa isang tabi. Bata, huwag mo kaming sisihin mo ang sarili mo. Sa pagkaaway mo ng taong hindi mo dapat awayin. Ngumiti ng bahagya ang nangungunang lalaki, at lumapit para itulak ang balikat ni Mugo. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ni Mugo ang kanyang pulso, sinubukan niyang kumawala. Ngunit natuklasan niyang parang bakal ang kamay ni Mugo, hindi niya ito may galaw. Nang makita ito ng iba, agad silang lumapit para tumulong, ngunit bago pa sila makalapit. Pumihit ng malakas si Mugo, at ang kamay ng lalaki ay napilipit sa isang kakaibang anggulo. Napilipit sa likod, sabay sigaw ng sakit. Kung lalapit pa kayo, masisira ang kamay niya. Walang emosyong sabi ni Mugo, "Wag na kayong gumalaw." Ang lalaki ay nasa sobrang sakit, naggitngit ang mga ngipin, malalaking patak ng pawis ang bumagsak mula sa noo, at agad na nagmakaawa. "Papaumanhin, kami ay tumanggap lang ng pera para gawin ang trabaho. Hindi kailangan na gawing malaki ito." Inihagis ni Mugo ang lalaki sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kamay. Nagpakawala siya ng mga kamay at tumalikod, "Sa susunod, maging mapanuri kayo. Huwag ninyong ipahamak ang sarili ninyo para sa maliit na pera." Sa totoo lang, nasa isip niya ang sistema na. Matagal nang nagbabala sa kanya na si Xiao Jibo ay maghahanap ng gulo para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan. Nasa kakayahan ng binatang Xiao, ilang tambay lang sa paaralan ang hinanap, talagang minaliit siya. Ngumiti ng malamig si Mugo. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng hangin sa kanyang tainga. Automatikong umikot ang kanyang katawan, isang kutsilyo na kumikislap ang liwanag ang dumaan ng pahilis sa harap niya. Ang may hawak ng kutsilyo ay isang lalaking hindi kapansin-pansin, sa gitna ng mga matatipunong lalaki, siya ay tila medyo payat. Ang dating lalaki ay may mapanlinlang na mga mata, at may pang-uyam na ngiti sa kanyang labi, ang kanyang aura ay ibang-iba sa iba. Noon lang napagtanto ni Mugo na siya ay naging pabaya. Si Xiao Jibo ay hindi naman kasing tanga ng inaakala, sa halip ay matalino, na nagtago ng isang tunay na mamamatay tao. Sa gitna ng maraming estudyanteng tambay, kahit na may mangyari, madali siyang mawala. Ang lalaking iyon ay tila hindi inaasahan na makakaiwas si Mugo sa ganoong pag-atake, sandaling natigilan siya sa kanyang pwesto. Sinamantala ni Mugo ang ilang segundong iyon, sinipa niya ang tiyan ng lalaki, napakalakas ng kanyang sipa. Umurong ang lalaki ng ilang hakbang, hinawakan ang kanyang tiyan at hindi makagalaw ng matagal. Ang dating mga lalaki ay tiyak na hindi pa kontento. Napakarami nila, paano sila matatalo ng isang tao, lalo na't binayaran sila. Kung hindi nila magawa ng maayos ang trabaho, baka magalit ang binatang iyon. Sa isang utos, lahat ay sumugod. "Naghahanap kayo ng kamatayan," sigaw ni Mugo ng malamig. Isang kislap ng pang-insulto ang kumislap sa kanyang mga mata. Sinuntok muna niya ang unang sumugod, pagkatapos ay hinawakan ang braso ng sumunod. Ibinagsak ng malakas sa puno sa tabi, pagkatapos ay ang ikatlo, ikaapat. Sa loob ng wala pang 5 minuto, walang pagod niyang napabagsak ang lahat. Ngunit ang 5 minutong ito ay hindi ang kanyang limitasyon, kundi ang limitasyon ng mga taong ito. Kung magpapatuloy ang laban, baka mamatay o malubhang masugatan. Ang ingay sa maliit na gubat. Sa huli, nakatawag ito ng atensyon ng mga tao sa labas. Sa paaralan, malaking bagay ang awayan ng grupo. Di nagtagal, may nagulat sa mga gwardiya, at sumunod ang mga pinuno ng paaralan. Si Muyo ay kagagaling lang umalis sa pagmamaneho. Hindi pa gaano kalayo, nakatanggap siya ng tawag mula sa tagapayo ni Muje. "Hello, magulang ba ito ni Muje? Pwede bang pumunta sa paaralan?" Ang boses sa kabilang linya ay tila nag-aalala. Hindi alam ni Muyo kung ano ang nangyari. Sumagot siya at agad na bumalik patungo sa opisina ng kolehiyo. Si Muje at ang kanyang tagapayo na si Lik Xiaoli ay nakatayo sa opisina, habang ang ilang lalaki na kanyang sinaktan ay nakaupo sa sopa. Naipaliwanag na ni Muje kay Lik Xiaoli ang pangyayari. Labis na hindi nasiyahan si Lik Xiaoli, ngunit ang pinuno ng kanilang kolehiyo ay nasa labas na pagpupulong. Hindi siya makakabalik hanggang sa susunod na linggo. Ngayon, siya na lang ang may kakayahang makipag-usap sa mga pinuno ng kolehiyo ng palakasan. Ang awayan ng grupo sa paaralan, anong itsura yon? Ang direktor ng kolehiyo ng palakasan ay isang matabang nasa gitnang edad. Kung titingnan ang pangangatawan, parang wala siyang kinalaman sa palakasan at ehersisyo. "Direktor Son, sa tingin ko ito ay hindi basta awayan ng grupo. Kundi ang aking estudyante ay inaapi ng isa." Walang takot na sabi ni Lik Xiaoli. "Guro Li, tingnan mo ang ginawa ng estudyante mo sa mga estudyante ko. Tinatawag mo itong pang-aapi. Sino ang umaapi?" Lumapit si Direktor Son kay Lik Xiaoli na may taas na tono.
Si Lik Xiaoli ay isang tipikal na babae mula sa Timog. Maliit ang katawan, 2 taon pa lang siyang graduate at nagtatrabaho bilang tagapayo. Mas bata siya kay Director Son na lampas 40 anyos, ngunit nanatili siyang harang kay Muje. Walang pag-atras ng angatwiran, Director Son. Hindi mo maaaring baligtarin ang katotohanan dahil lang natalo ang mga bobo mong estudyante sa estudyante ko. Maraming tao ang dumating upang buluhin ang estudyante ko, malinaw na para manakit. Sa oras na yon, may kumatok sa pinto. Nakita si Mu Baichuan na nakatayo sa labas. Sumilip siya. Nang makita si Mu Baichuan, ngumiti si Director Son. Na may pabungbong ngiti. Estudyante Mu Baichuan, bakit ka narito? Kumusta ang tatay mo? Mabuti naman siya. Ngumiti si Mu Baichuan. Tumango kay Director Son at lumingon kay Muje na may kakaibang tingin. Director Son, narinig ko lang na nahuli mo ang mga nasangkot sa away. Kaya pumunta ako upang tingnan. Alam mong may away. Biglang hinawakan ni Director Son. Ang mahalagang punto sa sinabi ni Mu Baichuan. Nakita ko ito kanina nang dumaan ako sa kakahuyan. Ngunit maraming tao, natakot akong madamay kaya hindi ako nakialam. Tahimik na tumango si Mu Baichuan. Hindi kilala ni Lik Xiaoli si Mu Baichuan. Nang marinig ang tungkol sa saksi. Parang nakahawak siya ng isang habang buhay. Agad na nagtanong, estudyante. Nakita mo ba kung ano talaga ang nangyari? Nagkunwaring nag-iisip si Mu Baichuan. Itinuro si Muje at sinabi, siya yon. Nakita ko na ginamit niya ang kanyang kakayahan. May kaalaman sa martial arts at inapi ang ibang estudyante. Noon, humingi na ng tawad ang iba. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Biglang naging napakasama ng mukha ni Lik Xiaoli. Hindi, estudyante, sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi sumuko si Lik Xiaoli sa pagtatanong. Maaari kong garantiya, nakita ko ito ng malinaw. Seryosong sinabi ni Mu Baichuan. Lalo pang umiti si Director Son. Guro Li, nasiyahan ka na ba? Ngayon may saksi na. Ang estudyante mo ay dapat managot sa kanyang gawa. Hindi alam ni Lik Xiaoli kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Isang tao ang umaapi ng 12 ng tao. Iyon ay talagang kakaiba. Ako ay isang tagapayo lamang. Ang ganitong bagay. Kailangan ko pang iulat sa direktor ng aming kolehiyo bago magdesisyon. Alam ni Lik Xiaoli na walang mapapala rito kaya naisip niyang ipagpaliban ito. Ngunit hindi inaasahan. Ayaw pumayag ni Director Son. Hindi pwede. Tingnan mo, nasaktan ang mga estudyante ko. Ngayon, alinman ay bigyan mo ako ng paliwanag para sa kanila o tatawag ako ng pulis. Nag-aalala si Lik Xiaoli na ang pagtawag ng pulis ay makakasama kay Muje, kaya nagpatuloy siyang magtanong, ano ang gusto mong gawin? Simple, iulat sa itaas, paalisin. Malamig na tiningnan ni Director Son si Muje. Ang ganitong estudyanteng pumapatol ng basta, hindi karapat-dapat manatili sa ating paaralan. Hindi inaasahan ni Lik Xiaoli na mag-iisip si Director Son ng ganito. Paano mo nalaman na nasa paaralan ako ngayon at gusto mo siyang paalisin? Noon niya napagtanto na may mali sa mga taong narito, hindi lang ang kahina-hinalang pangyayari. Kundi ang ugali ni Director Son at ang biglaang pagdating ni Mu Baichuan bilang Muje ay napakakakaiba rin. May kinagalit ba si Muje? Hindi niya ito pwedeng ipaubaya kay Director Son. Kailangan niyang mag-ulat sa kanyang nakatataas. Hindi pwedeng pabayaan ang isang mabuting estudyante na maapi. Sa pag-isip na ito, magtatawag na siya ng telepono, ngunit sa sandaling iyon, seryoso ba ito? Ano? Nagulat si Director Son. Ibig kong sabihin, ang sinabi mong ang mga estudyanteng hindi nang-aapi ay hindi karapat-dapat sa paaralan, seryoso ba yon? Kumurap si Muje na may taos pusong mukha. Siyempre tutu. Sa palagay ko hindi dapat tiisin ang ganitong panganib na manatili sa paaralan at magbanta sa kaligtasan ng ibang estudyante. Mataimtim na sinabi ni Director Son. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon, hindi napigilan ni Muje na pumalakpak. Magaling yan. Kung ganoon, tingnan mo ito ng mabuti, Director Son. Kinuha ni Muje ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang dibdib at mumiti. Buti na lang na-record ko ang lahat. Tutulungan ko si Director Son na linisin ang mga mapanganib na elemento sa paaralan. Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mga mukha ng mga naroroon. 14 na tao ang sinaktan. Nang makita ang cellphone ni Muje, namutla sila. Ang mukha ni Director Son at Mu Baichuan ay nag-iba mula sa asul hanggang puti. Tanging si Lik Xiaoli ang may kumikislap na kislap sa kanyang mga mata. Nag-record ka ba, kuya mo? Tumango si Muje at binuksan ang pinakabagong video. Sa simula, ipinakita ang matangkad na lalaki na nakatayo sa pintuan ng dormitoryo at tinatawag siya. Noong panahong iyon, napagtanto ni Muje na may mali at lihim na binuksan ang kanyang cellphone upang mag-record, itinago ito sa bulsa ng kanyang dibdib. Hindi na kailangang sabihin ang sumunod na pangyayari. Nang marinig ang lalaki, kumuha ng pera at lutasin ang problema. Ang katangian ng insidenteng ito ay naging tiyak. Pananakot sa kapwa estudyante at may bayad pa. Napakasamang ugali.
Nakabuka ang bibig ni Direktor Son, hindi makapagsalita ng matagal. Hindi totoo ito. Tiyak na peke ang video na ito. Walang pasabi si Mu Baichuan. Lanan. Bakit hindi mo pakinggan ng mabuti? Hinila ni Muje ang video sa isang partikular na oras at pinalakas ang tunog. Sa background, malinaw na naririnig ang pagsasahimpapawid ng paaralan na eksaktong nagpapakita ng petsa ngayon. Araw ng linggo at maging ang panahon. Tama. Direktor Son, kanina mo bang sinabi na tatawag ng pulis? Sa palagay ko ay napakaingat ng pagdududa ni Mu Baichuan. Bakit hindi hayaang suriin ng mga pulis ang record ng broadcast department ng paaralan na magkapareho sa na-record ko? Ang tono ni Muje ay taos-puso pa rin, tila iniisip ang kapakanan ng lahat. Halos mabaliw si Direktor Son. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magre-record ng lahat. Hay! Hindi na kailangan ng pulis. Sa broadcast department, magpapadala na lang ako ng isang estudyante upang tingnan. At saka, kahit sino ang nanggulo kanino, wala ka namang nangyari ngayon. Sa halip, ang mga estudyante ko ang nasaktan. Sa palagay ko, magpatawaran na lang ang dalawang panig. Hindi inaasahan ni Muje na si Direktor Son ay walang kahihiyan sa ganitong antas. Kanina lang ay halos paalisin siya. Ngayon ay nagiging paghingi ng tawad sa isa't isa. May narinig na mabilis na yapak sa pintuan. Dumating si Mu Yue, pangalawang ate. Nagulat si Mu Baichuan nang makita si Mu Yue, hindi alam kung bakit siya naroroon. Akala ni Direktor Son ay dumating ang pamilya ni Muje. Medyo kinabahan siya. Nang marinig na ito ay ate ni Mu Baichuan, napahinga siya. Muling ngumiti ng pabor at lumapit. Umiti siya at nagsalita. Ang pangalawang binibini ng pamilya mo. Magandang araw. Walang malasakit na tumingin si Lik Xiaoli kay Mu Yue. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng ito ay nag-akay kay Muje upang mag-enroll mga kalahating oras ang nakalipas. Siya rin ang tumawag sa babaeng ito upang sabihin ang nangyari kay Muje. Paano ito naging ate ni Mu Baichuan ngayon? Ibig bang sabihin, pangalawang ate, tinawag din siya ni Muje. Nanigas si Direktor Son at napalingon sa akin nang may pagtataka. Nakita niyang lumapit si Muje ng normal. Sa tabi ni Mu Yue, nagkunwaring naapi at sinabi, pangalawang ate. Pagkaalis mo, may mga taong agad na gumulo sa akin. Bago pa may magsalita, siya ay. Dinala niya ang video sa harap ni Mu Yue. Ang video na ito ay itinigil lamang ang pag-record sa bandang huli, ibig sabihin. Kasama ang mga pagbabanta ni Eson dati at ang biglaang paglitaw ni Mu Baichuan na nagsasalita ng walang katotohanan, lahat ay na-record. Namutla rin ang mukha ni Mu Yue. Una, malamig niyang tinitigan si Mu Baichuan, pagkatapos ay malamig na nagsalita kay Eson. Dahil lantad na ang katotohanan, ano ang balak mong gawin, pangalawang ate? Sinabi ni Eson, mag-sorry tayo sa isa't isa at pagkatapos ay tapos na ito. Si Muje ay may itsurang walang masamang balak. Totoo nga, lalong kumunot ang noo ni Mu Yue. Kung ang bagay na ito, hindi alam ni Eson kung paano haharapin, mas mabuti na lang gawin ang sinabi ng aking kapatid. Tumawag na lang sa pulisya. Walang ekspresyon ang mukha ni Mu Yue na nagsabi, Lolo. Nagulat si Eson. Sa mga buli na yon, may isa o dalawa na may magandang pamilya. Gusto niyang manuyo, ngunit hindi niya inaasahan na makakatapak siya sa pamilya mo na bakal na plato. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Muje at Mu Baichuan. Alam lang niya na kung tatawag sa pulisya at lalaki ang gulo, makikita ng ibang pinuno ng paaralan ang video na yon at pagkatapos. Siya ay magkakaroon ng malaking problema. Ano ang gagawin? Paano kung ito na lang? Pagsabihan ko silang humingi ng tawad. Habang sinasabi ito ni Eson, kumikindat siya sa mga taong iyon. Alam din ng mga iyon na hindi nila kayang lapastanganin ang pamilya mo kaya agad silang yumuko. Pumila sila. Isa-isa silang yumuko at humingi ng tawad kay Muje at nangako na sa tuwing makikita nila si Muje sa paaralan. Tatratuhin nila siya ng may paggalang at tatawagin kuya. Pagkatapos makipag-usap kay Eson, kabuang 50,000 yuan ang ibinayad kay Muje. Siyempre, malaking bahagi nito ay mula kay Eson. Gusto lang niyang patahimikin ang lahat. Basta maprotektahan ang kanyang trabaho, madali siyang kikita ng pera. Kumita lang siya. Si Muje ay tamad na makipag-away sa kanila, kinuha ang pera at masayang umalis. Pagbalik sa paaralan, si Mu Baichuan ay paulit-ulit na nagpapaliwanag kay Mu Yue. Pangalawang ate, pakinggan mo ako, lahat ng ito ay banta nila sa akin. Sinabi nila na kung hindi ako tumulong sa kanilang patotoo, susunod na ako ang mabubuli. Pangalawang ate, totoo lahat ng sinasabi ko. Sa buong daan ay nagsasalita si Mu Baichuan, hindi siya pinansin ni Mu Yue. Sa totoo lang, si Mu Yue ay naguguluhan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Mu Baichuan. Noong bata pa si Mu Baichuan, napaka-cute, matalino at masunurin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naging ganito ngayon. At pagkatapos, narinig niya muli ang iniisip ni Muje. Nagpapanggap pa. Ang mga taong ito ay Sina Xiao Jibo pagkatapos maudyukan ni Mu Baichuan, sadyang binili.
Kung sasabihin ni Mu Baichuan na hindi niya alam, hindi ako maniniwala kahit patay nila ako. Xiao Jibo, paano naugnay sa nobyo ng panganay na ate? Natigilan si Mu Yuye. Pagkatapos magpahinga ng ilang araw sa bahay, lalo siyang nakatitiyak na wala siyang sakit sa pag-isip. Talagang naririnig niya ang iniisip ni Muje. Ngunit upang patunayan ito, gusto pa rin niyang imbestigahan ng mabuti. Pinauna niya sina Muje at Mu Baichuan na bumalik sa klase. Bumalik siya sa gusali ng opisina kanina. Hindi nagtagal. Nakita niya ang 14 o 14 na estudyante na lumabas. Ang nangungunang lalaki ay may tinatawagan sa telepono, tila mayabang. Sinundan sila ni Mu Yuye hanggang sa labas ng paaralan. Totoo ngang nakita niya ang kotse ni Xiao Jibo na nakapark sa tabi ng daan. Ilang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kotse, tila nag-aaway kay Xiao Jibo. Pagkaraan ng ilang sandali, may ilang salansan ng pera na itinapon mula sa kotse, at pagkatapos ay umalis ang kotse. Biglang nag-alab ang kasiyahan ni Mu Yuye. Wala talaga siyang sakit sa pag-isip, at ang narinig na boses ay hindi guni-guni. Ito ay isang medikal na himala. Hindi, kailangan niyang pag-aralan ng mabuti si Muje. Pagkatapos pumasok si Muje sa paaralan, nagsimula siya ng isang nakagawiang buhay. Araw-araw ay nag-aaral, kumakain ng chismis. Masaya rin siya sa kanyang kalayaan. Pumili rin siya ng ilang elective ayon sa kanyang kagustuhan. Isa sa mga kurso tungkol sa pagbuo ng panitikan domestiko at internasyonal ay interesado siya. Ang silid-aralan ay nasa library. Napakaganda ng kapaligiran, ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang unang klase. Makikita niya si Mu Baichuan. Si Mu Baichuan ay isang taong madalas hindi nagdadala ng libro sa klase. Ang paglitaw niya dito ay talagang nakakapagtaka. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Muje ang isang bagay. Nakita niya si Mu Baichuan na nakadipa sa tabi ng isang magandang babaeng naka-white na damit, na nagsasalita ng walang tigil, ngunit ang babae ay tila hindi interesado, bahagyang kumunot ang noo. Nagpapakita ng kanyang pagkainip. Pagkaraan ng ilang sandali, may ilang babaeng pumasok sa pinto. Ang babaeng naka-white na damit ay parang nakakita ng tagapagligtas, agad siyang kumaway sa kanila. Nang lumapit ang mga babaeng iyon, napilitan si Mu Baichuan na lumayo, ngunit tila hindi pa siya sumusuko, umupo siya sa likod na upuan ng babaeng naka-white na damit. Umupo rin si Muje sa isang tahimik na sulok. Sandali lang, pumasok ang isang lalaking propesor na mga 40 anyos. Pagkatapos ng 4 na linggo, umiti ang propesor at sinabi, marahil ay narinig na ninyo. Ang kursong ito ay magkakaroon ng book club sa susunod, kaya sana hindi masyadong magkalayo ang mga kaklase. Sa unang klase na ito, hayaan niyong magpakilala ang bawat isa. Itinuro ng propesor ang isang tabi. Mula rito, sunod-sunod na tumayo ang mga estudyante. Nagpakilala ng simple nang dumating ang turn ni Mu Baichuan, itinaas niya ang kanyang kamay at iwinagayway. Ako si Mu Baichuan, ang Mu ng Mu Corporation. Ang mga gusaling iyon sa business district ay pag-aari ng pamilya ko. Ang kakaibang paraan ng pagpapakilala ay agad na nakatawag pansin ng lahat. Marami ang hindi napigilan ang bulong-bulungan ay naku. Ito ay masyadong nagmamayabang ni siya ay ang munting ginoo ng Mu Corporation, normal lang na magyabang. Pero ito ay paaralan, ba't nagpapanggap? Sa harap ng mga komentong ito, hindi man lang nagalit si Mu Baichuan, sumulyap siya sa ilang alipor sa tabi. Ngumiti at sinabi, nagdala ako ng mga regalo para sa lahat ngayon. Pagkasabi nito, nawala ang karamihan sa mga negatibong komento kung saan libre, ano pa ang senyales nila. Ang ginoong ito ay mahilig magpalamig, hindi naman masama, may ilang mga babae pa nga na napapakanta sa ganitong mapagbigay na kilos ni Mu Baichuan, namumula ang mga mata. Iyan ang alindob ng kakayahang sobrang yaman. Ibinigay ang lahat ng kahon ng regalo. Ang regalo ng babaeng nakapulang damit ay personal na ibinigay ni Mu Baichuan. Mukhang handa na siya, nagpraktis pa ng isang magic trick sa harap ng babaeng nakapulang damit. Nagkunwaring mahiwagang galaw, at pagkatapos ay naglabas ng isang rosas. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-etyosan. Buzzing, hindi ba yon ang sikat na ice queen ng art department? Ang ginoo ng pamilya mo at ang department flower. Bagay naman, pero hindi alam kung matutunaw ba ang iceberg na ito. Ngunit ang babaeng pinagmamasdan ay wala pa ring ekspresyon, walang nakakakita. Ang kamay niya sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom, tila may pinipigilan ang katabing babae ay tila tinutulak siya. Upang kunin ang rosas, lalong tumigas ang kanyang mukha sa sandaling iyon. Biglang narinig mula sa sulok ng silid-aralan ang isang hindi bagay na boses, hindi malakas ang boses. Ngunit tumigil ang ingay sa paligid, kaya naging kapansin-pansin tumingin ang lahat. At nakita si Muje na nakaupo sa sulok, na mamalagi sa pagtingin kay Mu Baichuan. Magic trick ng ubasan ang ipinapakita. Mahilig maglaro ng curry. Walang galang na tuyain ni Muje na galit si Mu Baichuan. Sa harap ng maraming tao, hindi siya pwedeng magmura ng masyadong masama, kaya hinamon niya.
Ikaw, magpakita ka ng hindi nakakahiya, inaasahan na susuko si Muje dahil pumasok lang siya para mag-aral. Hindi naman lahat ay handa tulad niya ngunit hindi inaasahan, talagang tumayo si Muje. At tumango ng buong tapang.